Kayo'y nakatutok pa rin, nakikinig at nanonood sa programang Huntahan dito sa DZRH. Ako pa rin po si Josa Cruzat. At ito naman po si Vina Pearl Hesoro. 10:24 ng umaga, puntahan natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan nandito sa DZRH. Simula na ngayong araw ng linggo ang nationwide liquor ban, isang araw bago ang desisyon 2025. Paalala ng Commission on Elections, tapos na rin dapat ang pangangampanya ngayong Mayo 11. Pinaalalahanan ng poll body ang mga kandidato na magbaklas na ng campaign materials na baka makonsidera umano itong pangangampanya pa rin. Patitindihin naman umano ng Philippine National Police ang pagbabantay sa vote buying na pinangangambahang lumala bago ang mismong botohan. Kaugnay ho niyan, ipinatupad na kahapon ng COMELEC ang money ban. Sa ilalim ho ng kautusan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng pera ng higit sa kalahating milyong piso habang may dalang campaign materials. Ang tanging exemption lamang dito ay ang mga cashier at treasurer, pero kailangang may dala silang patunay na may kinalaman ito sa kanilang trabaho. Kaugnay nito, dinagdagan pa ang mga COMELEC checkpoints upang matiyak na lahat ay sumusunod sa naturang patakaran na layong maiwasan ang vote buying. Itinanggi naman ng Commission on Elections ang kumakalat na press statement na nagsasabing diskwalipikado ang Bayan Muna Party List sa desisyon 2025. Ayon sa tanggapan, walang inilalabas na resolusyon ang Commission and Bank, kaya opisyal pa rin kandidato ang naturang party list group. Babala ng COMELEC, maaaring mapatawan ng parusang paglabag sa Omnibus Election Code ang nagpakalat ng press statement. Mariing itinanggi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga kumakalat na post sa social media na nag-e-endorso ito ng mga tumatakbong kandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay CBCP Secretary General Bernardo Pantin, hindi nag-e-endorso ng partikular na kandidato ang simbahang Katolika at sa halip ay nagbibigay ito ng moral at panlipunang gabay upang matulungan ang mga Katoliko sa responsableng pagboto. Ito ang kanilang tugon sa kumakalat na umano'y liham na pirmado ni CBCB President Cardinal Pablo Virgilio David na sila ay nag-e-endorso ng ilang senatorial candidates. Naka-full alert na ang Manila Electric Company para sa desisyon 2025 midterm and local elections. Ayon sa Meralco, naka-standby na ang mga crew at tauhan nito para sa higit 3,000 polling at canvassing center na sakop ng franchise area. Nakahanda namang i-deploy ang higit 160 generator sets at 470 floodlights sa mga strategic area sakaling magkaroon ng issue. Tiniyak ng Meralco na ininspeksyon na nito ang mga gagamiting presinto bago pa man ang araw ng botohan. Hinimok naman ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang publiko na tumulong sa pagbabantay sa bilangan ng boto sa Mayo 12 o bukas iyan araw ng eleksyon. Ayon kay NAMFREL National Council Member Maricol Acol, pwedeng kunan ng larawan ang QR code ng election returns na ipapaskil sa labas ng mga presinto oras na matapos ang botohan. Sinabi ni Acol sa DZRH na maaaring i-upload ang litrato sa website ng NAMFREL na sila namang magpoproseso nito. Sa ganitong paraan, anya, magagawang umanong mabantayan ang lahat ng presinto kahit 60% lang ang pinayagan ng COMELEC para tauhan ang watchdog. Pakinggan ho natin si Acol. Volunteers na we call that crowdsourcing, meaning to say, kahit na sino, pwede kumuha ng picture, ipadala sa amin at ang software namin, ang program namin, ang magbibilang nito. And don't worry about duplicates or triplicates.
Nakahanda na ang mahigit 300 sundalo upang tiyakin ang mapayapa at maayos na desisyon 2025 sa Metro Manila bukas, araw ng halalan. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, kabuang 329 na personnel ang itinalaga sa National Capital Region bilang bahagi ng contingency o standby force para sa pambansa at lokal na halalan. Ang contingency force ay binubuo ng mga Civil Disturbance Management, CDM teams, K9 units, Explosive Ordnance Disposal o EOD teams at ang mga espesyal na pangkata para sa medical at chemical, biological, radiological and nuclear emergencies. Bukod pa rito, 31 military assets gaya ng mga truck at ambulansya ang nakaantabay sakaling kailanganin sa panahon ng eleksyon. Target naman ng Commission on Elections na maresolba hanggang June 30 ang disqualification petitions na isinampa laban sa 15 kandidato dahil sa hindi pagsunod sa tamang sukat ng campaign materials. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinulatan na nila ang mga ito para tanggalin ang campaign materials, ngunit hindi pa rin sumunod kaya't napilitan na ang Task Force Baklas na mag-file ng kasong disqualification. Sa ngayon ay naraffle na sa iba't ibang COMELEC divisions ang mga kaso. Nilinaw naman ni Garcia na ang disqualification case ay hindi nangangahulugan na automatic disqualification ng kandidato. Tiniyak ng pambansang pulisya na handa na itong tumugon. Handa nang tumugon sa eleksyon pero mananatili pa ring non-partisan o hindi sausaw sa politika. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nakakalat na ang higit 163,000 tauhan ng hanay sa buong bansa. Bukod pa rito, ang higit 3,600 na pulis na magsisilbing Special Electoral Board members na nailipad na rin sa Bangsamoro Region. Hanggang noong May 5, 370 ang natukoy na election areas of concern kung saan 35 ang nasa red category. Pakinggan po natin si Police Brigadier General Jean Fajardo. Na ang PNP po ay mananatili pong neutral, political at non-partisan para po masiguro po na wala po tayong hindi po sa atin manggagaling namang instigation na magkakaroon po ng gulo. At kung meron man po kayo na malalaman na sino mang pulis, kahit po yan ay isang non-commissioned officer o mataas na opisyal ng PNP, ay iparating niyo po kaagad sa atin yan dahil utos na po ang ating GPNP. Zero tolerance po tayo sa partisanship sa hanay po ng ating kapulisan. Magde-deploy naman ng higit sa 2,000 volunteers ang Philippine Red Cross sa buong bansa para sa 2025 midterm elections. Ayon sa PRC kabuang 2,260 volunteers ang kanilang ipakakalat kasama ang 28 emergency vehicles, 103 foot patrol unit at 51 na mobile unit. Layunin nitong matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang halalan. Mayroon namang standby na 38 na ambulansya ang Red Cross, bukod pa sa 178 na ambulansyang naka-alerto sa kanilang local chapters. Mayroon ding nakakalat sa buong bansa na 291 first aid stations at 146 welfare desk sa mga airport, terminal, mga mall, paaralan at iba pang lugar. Walang dapat pangambahan ang mga botante sa gagamiting automated counting machines para sa desisyon ng 2025 elections. Ayon sa founder ng Scam Watch Philippines na si Art Samaniego Jr., kompleto sa mga safeguard measures sa mga makinang gagamitin. Ipinaliwanag rin ni Samaniego na hindi naman nakakonekta sa internet ang ACM at ang one-way transmission lang ang kaya nitong gawin. Narito po ang pahayag ni Samaniego. Isa pang protection ng makinang to ay one-way yung pagpapadala. Ibig sabihin, ang gagawin niya lang mag-transmit, hindi siya pwede mag-receive ng kahit na anong data. Bukod dito, mabilis din aniya ang pag-transmit ng data. Kaya wala nang pagkakataong ma-hack ito oras na maikonekta ito sa transmission network.
Sa iba po nating balita, magandang balita ho, good news sa ating mga motorista. Asahan na ho ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes pagkatapos ho yan ng eleksyon. Sa pagtaya ng kumpanyang Unioil, 80 centavos hanggang piso ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. Habang may bawas din na 20 centavos hanggang 40 centavos ang kada litro ng gasolina. Una rito, sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na bunsod dito ng inaasahang pagtaas ng oil production sa susunod na buwan at epekto ng taripa ng Amerika. Pilipinas ang ating oras, 10:34 ng umaga.